Naku, etong mga DDS, talagang ugali ho nila 'to, mga kababayan. Ano? No? Sabi ni Karen Ramos, dumating na ang 20 na jet fighter, idol. Ibinalita na. Galing, dumating na. O, late pa nga yung balita ko. Akala ko, may mag-iisip na fake news. No? Di ba? No. O, eto. Ugali ho ito ng mga DDS, mga kababayan. At nakikita ko, ang mga nagpo-post nito, mga DDS ho. No? Yung putol. Kukuhanin nila yung pinaka magmumukhang engot yung kalaban nila. Ipapaliwanag ko sa inyo to, mga kababayan, no? Para hindi naman pumalil lang lahat. Ang sabi ni Senator Amy Marcos doon sa hearing mismo, mga boss, di ba karapatan ng akusado na magkaroon ng abogado? Ilan na po ang abogado doon? 3 na. Yung asawa ni Medjaldia, si Medjaldia, at si Delgra. Delgra ba? Tama ako ng apelido? 3 na ho, mga kababayan. Hindi pa ba abogado para sa iyo yun, Senator Amy Marcos? Bakit ayaw ninyong palapitin ang abogado? Actually ho, mga kababayan, yung 12 o 10 oras hanggang 12 oras na nandoon ho sila, nandoon sa gilid ng dating Pangulong Duterte, si Medjaldia. Hanggang po ilipad, mga kababayan, kasama si Medjaldia. Di ba abogado yun? At yung sagot dito ni General Torres, syempre nga naman, kapag ka hindi mo inanalyze at hindi mo narinig mismo o hindi mo alam, malilin lang ka. Sagot daw ni Torre, gabi na po yun, ma'am. Totoo, gabi na. No? At yung hindi pinapalapit, katabi po si Medjaldia, mga kababayan. Simulat sa pool, nagbabasa ng Miranda rights. Pati nga yung isa, nabasa ng Miranda rights. Biruan nyo, mga kababayan, sa kaysaysayan ng Pilipinas, yun na po ata ang pinakamahaba na arestuhan. 10 oras tumagal pagkatapos magbasa ng Miranda rights. Kung ako ho, gagawa ng kalokohan, o isa sa atin gagawa ng kalokohan, mga boss. Pagkabasa sa inyo ng Miranda rights, pinakamatagal, natatayo ka doon sa iyong kinatatayuan, malamang ho, mga kababayan, 5 minuto. Pag hindi ka pa sumama, dadaling ka na, bibit-biting ka na. Ang dating Pangulong Duterte, nandoon yung tatlong abogado. Hanggang sa umabot sa sumama pa si Medjaldia papunta doon sa dahig. Ano yung sinasabi ni Manang Amy? Tapos mga bossing, bandang gabi, saka ho nila na hinanap si BP Sara. Abogado daw kasi. Tingin ko hindi naman di papayagan nyo, di ba? Natatayo ka na abogado para kay dating Pangulong Duterte. Gabi na ho. Mga bossing. Di ba? Gabi na ho, mga kababayan. Sabi ni Kapati TV, nanood ako, sir. Mula umaga nung March 11, sinubaybayan ko hanggang madaling araw gising. Ayaw ko kasi makasagap ng fake news. Umabot na ho, mga kababayan, ng ganong kahaba yung arestuhan na yun. So ngayon, yung naratibo ni Amy na bakit ayaw palapitin, ayaw nang palapitin kasi gabi na, kasi umabot na ng 10 oras yung arestuhan at kailangan ng isakay sa eroplano. Diyos ko naman. Yung mga DDS mga kababayan, yung mga ganyang post nila, makakaloko ho ng tao no? Kasi alam nila, mga bossing, chief amo, sir, madam, ma'am, na yung mga taga-suporta nila, hindi naman mahilig manood ng balita Hindi naman mahilig manood ng mga kung ano-ano Hindi naman mahilig mga manood ng mga hearing Kaya ho, kapag ka nag-post sila, madami tayong mapapaniwala dito. Hanggang dyan na lang yan. Hindi na nagsasaliksik ng mas malalim. Di ba? Kaya ginagawa nila itong mga ganito. Pero kapag ka alam mo yung katotohanan at yung
Sagot ni General Torre, gabi na po yun eh. Oo nga naman, gabi na yun. Nagsimula kayo ng umaga paglapag ng eroplano. Umabot na ng kung anong oras ng gabi. Sabi ni FF, dinagdagan mo pa, ginatungan mo pa ako, FF, higit sa lahat, mga walang alam, mga DDS. O, di ba? Sir, 3 abogado nga. Kaso, may sinasabi, hindi pinakinggan ng mga pulis. Sabi ni Attorney Delgra, Article 59, walang pansin ang mga pulis, lalo na si General Torre. Sabi nga ni General Torre, hindi ito ang panahon. Ano? Para magdiskusyon tungkol sa batas. Pero umabot pa din ho ng 10 oras, mga kababayan. Umabot pa din po ng 10 oras, mga bossing, hanggang sa maihatid na. At nung isinakay na ho, nung naihatid, aba, kung ano-ano namang chismis ang ginawa nila. Merong kinidnap daw ang dating Pangulo. Tapos ang dating Pangulo naman, ang sinasabi naman ay talagang sumama siya. Iba-iba na ho ang kanilang naratibo, mga kababayan. Iba-iba na po ang kanilang naratibo, mga bossing. Pati si Bato de la Rosa, hindi na nga dumating. Di ba? Meron pa sinabi si Bato de la Rosa, aayusin ko po to, may aayusin po ako, baka maihabol. Biruin mo 12 oras, 10 oras, yung paghintay, umabot ng 12 oras, walang dumating na Bato de la Rosa. Sabi ko sa sarili ko, siguro natakot na si Bato de la Rosa. Nagpatay pa ng cellphone. Siguro ayaw matawagan ni Medjaldia, ayaw matawagan ng mga taong kasama ni dating Pangulong Duterte. Sabi, Bato, kasama ka dito ah. Kasi yan yung sinabi ni Bato de la Rosa eh. Kasama ang kanyang pangalan. No? Do sa warrant of arrest. Nung nalaman niya yon, turn off na yung cellphone. Huwag niyo na kukulitin, bahala kayo dyan. Di ba? Ngayon, eto si Bato de la Rosa nakikisali doon sa hearing, mga bossing. At pag-usapan ho natin yan, kung paano po mismong sinabi ni Senator Chis Escudero na huwag gamitin yun sa, alam nyo na, sa kampanya. Libre, di ba? Libre na mapapanood ng taong bayan. Anyway, napag-usapan na din natin yung hearing na yan, mga boss chief, sir. Dumako na tayo kay Robin Padilla, mga kababayan. Ibang klase talaga si Binoy. Saludo ako kay Noy B. No? Saludo.